first article, we have the national territory. Tinakda rito ang mga sakop ng pambansang teritoryo ng Pilipinas, kabilang ang archipelago, mga dagat, himpapawid at iba pang teritorial ng lugar na itinakda sa ilalim ng pagdaigdig na batas. Article 2, the Bill of Rights. Naglalaman nito ng mahalagang karapatan ng mamamayanan laban sa pang-aabuso ng Estado. Ilan sa mga pangunahing probinsyon ay: una ay karapatan ng buhay, kalayaan at pag-aari. Pangalawa, kalayaan na pananampalataya, pamamahayag at pagtitipon. Karapatan laban sa di makatarungang panghuli, paghahalughog at pagpapahirap. At ang panghuli ay karapatan ng due process at equal protection of the law. Next article is the Article 5, suffrage, o sa Tagalog ay karapatang bumoto. Sinasaad dito na ang pagboto ay isang karapatan ng tungkulin at bawat mamamayang Pilipino ay hindi bababa sa 18 taong gulang, residente ng Pilipinas ng hindi bababa sa 1 taon, at hindi nabibilang sa mga grupong diskwalipikado ayon sa batas. Sunod natin is Article 6, Legislative Department. Tinatag ang Kongreso ng Pilipinas na binubuo ng Senado at kapulungan ng mga kinakatawan na may kapangyarihang gumawa, mag-amyenda at magpawalang bisa ng mga batas. Sunod natin is Article 7, the Executive Department. Tinutukoy ang pangyarihan na Pangulo bilang pinuno ng Estado at nagpagpatupad ng mga batas. Inilarawan din ang kanyang kapangyarihan, tungkulin, termino at proseso ng pangpili. Kasama rito ang papel ng pangalawang Pangulo. Ngayon, susunod natin ang Article 8. The Judicial Department. Itinatakda ang kapangyarihan ng Hudikatura na pinamumunuan ng Korte Suprema upang tiyakin ang tamang pagpapaliwanag at pagpapatupad ng mga batas. Susunod ay Article 14. Education, Science and Technology, Arts, Culture, and Sports. Tinutukoy ang kahalagahan ng edukasyon bilang pangunahing karapatan ng mamamayan. Sinusulong din rito ang agham at teknolohiya, sining, kultura at palakasan upang mapaunlad ang bansa. Okay, yun lang po ang ating mga article. Maraming salamat po sa inyong panonood.